So ang i-release lang ninyo yung mga nandun sa NEP sa ngayon. Totoo ba At yan? tama po yung Madam Chair. Like for the whole 6.3 trillion na budget po natin, 783 billion of that has are effects of changes as well as adjustment. Congress introduced adjustments po yun. So of the 783 billion po, 26 billion of that has already been directly vetoed. So ang naiwan po na tinitignan natin na changes, which will be subject to review, further review as per our guidelines na NBC 595, nasa 757 billion po yun. At yan po ay nakapaloob sa around 12,770 na different programs, activities, and projects is spread all through the different departments. Pero hindi ganun kalaki ang 757 billion kung ihahalin tulad sa kabuuan ng GAA 2025. So ang sinasabi ninyo, yung ibang item sa budget tuloy Opo. kahit may habla. Tuloy Ah, muna. meron pong around 65 or almost 65% of the GAA is subject to the GAAW, what we say as the GAA as an allotment order. So yun po yung mga Teka, existing anong ibig nasa sabihin NEP. nun? 65% tuloy-tuloy ang release ninyo. Opo, yun po yung mga Kahit existing maraming katanungan, programs. kahit may kaso, kahit may asunto, tuloy-tuloy lang yung 65%. Ma'am, Wala pang sing order. yes, Madam Chair, the 65% pertains to those PAPs which are in the NEP and which were On not the NEP. affected. Yes, ma'am. So tuloy-tuloy lang yung 65%, Yes. pero yung 35% kayo mismo nangangamba dahil wala ito sa NEP at hindi kailanman napag-aralan. Ito po ay mga items in the GAA na halo-halo na po yon. 12% of that belongs to the 12% of that 35% belongs to the, yun po yung sinasabi namin na nasa 757 billion na may changes, saka increases of existing appropriations as well as Pero new teka, hindi budgetary items. nagtatali yung numero ninyo, 757 billion is not 35%. Yes, ma'am. 35% is upwards of 2.5 trillion. Yes, ma'am. The remaining 23% refers to the special purpose funds na hindi naman po natin sinasubject sa comprehensive release kasi specific po ng mga request yun. Like for example, the modernization program, the MPBF, as well as yung pong calamity fund natin, yung NDRIM-F, yun din pong So yung 35% na tinutukoy ninyo, hindi 2.2 trillion, kundi magkano lang yung 757 na sinabi nyo kanina. yung 757, ma'am, that refers to the increases as well as new budgetary items. Yung pong SICA na tinatawag natin changes. So, Kinakabahan po kami kasi naririnig natin trillion, billion na ang usapin, hindi pa rin sigurado. Yun ang yun po yung subject pa po sa talagang masusing review dahil hindi po ito dumaan sa Kaya budget tayo preparation mag-iipon. natin. Maraming salamat kay ASEC dahil talaga naman pag naririnig ninyo yung naririnig natin itong limpak-limpak na salapi samantalang ang bigas ay nananatili sa 60 pesos kada kilo na hindi makatarungan. Ang taong bayan ay naghahanap pa rin ng maayos na trabaho. Talagang nakakasama ng loob at nakakapanlugmok. Sana maisaayos natin itong problema ng budget natin, higit sa lahat itong napaka-controversial na project na AKAP. So sino pang may idadagdag kung may nais idagdag at itong inquiry natin, marami tayong natuklasan at sana may naisagot rin tayo na iba. Secretary Lopez Santos, please. Madam Chair, doon lamang po sa institutional mechanism ng identification ng beneficiaries. Yung binabanggit kanina, anybody can recommend. No? But we believe that in APSI that the local government units, galing po kayo sa LGUs, knows better who are the poor and where are they. Generally,
Kasi meron nga tayong batas, yung CBMS na binanggit ko kanina. Meron pa tayong batas, yung Magna Carta of the Poor, yung yung RA 8425 na nag-create ng NAPSI. Ang sinasabi doon, ang mga local government units are mandated to formulate and implement local poverty reduction action plans. At ang basihan noon, yung targeting system. At nandyan po yan, siguro po gamitin na lang natin yung mga batas na yan at mga tools na inilalatag yan para yung ating basihan ng listahan at identification of beneficiaries ay mayroong legal na batayan at scientificong basihan. At kapag naisa publiko yan, madali nang habulin yung implementasyon. Alam na ng mga mayor natin siguro pag meron naman tayong listahan na isa publiko. Okay, so marami tayong recommendation, Mayor po. Thank you very much, Madam Chair. Ma'am, meron tayong tatlong database that we can mine to really determine yung beneficiaries. Unang-una yung CBMS na binanggit ho ni Secretary Santos. Pangalawa po yung listahanan. Ito po yung NHTS, yung National Household. Listahanan 3, yan na Yes, ang kahuli-hulihang listahanan. Hindi na sila gagawa Yes, yan. ma'am. Tama ho kayo, ma'am. Tama po kayo. At pangatlo, ma'am, yung BIR. Kasi, ma'am, yung BIR, mga empleyado, ang mga employers, ma'am, nagsasubmit sa kanila ng alpha list. At naka-state, ma'am, doon yung wage ng mga employees nila. Kaya malaking database, ma'am, yung nasa BIR. Tama. Kaya nga ako nagtataka, hindi sila kasama doon sa paggagawa ng guidelines. At yung PSA, andito na rin lamang ang National ID at saka yung NEDA. Marami rin datos ang PSA, di ba? Ang kanilang projection nga, 5 million yung minimum wage earner. So, marami naman pagkukunan ng datos. Kaya't hindi kinakailangan na kung sino-sino pa ang makialam sa paglilista ng dapat at tunay na nangangailangan. So sa inyong lahat, maraming salamat sa pagpunta ninyo. Wala nang nakakain ng ating tanghalian, pero andito pa rin tayo. Maraming salamat sa sakripisyo at gutom. Thank you. Nabuhay talaga yung DSWD. Talagang nagutom. With that, I hereby suspend the hearing of the Committee on Social Welfare and Development as well as the Committee on Finance. Thank you.